What's up mga kabayan? Ako nga pala si JD. Wait lang. Ang sakit sa mata ng ilaw. Walang direksyon sa buhay. Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Madalas ito ay naririnig ko na sinasabi ng ibang tao na litong-lito na kung ano yung gagawin nila sa buhay nila. Ano man yung nararanasan natin o dumadating na tadhana para sa atin, may mga bagay na pwede tayong gamitin para kahit papano magabayan tayo. Itong simbolo na ito, ginamit na nung unang panahon bilang pathfinder ng mga ninuno natin sa kanilang paglalakbay. Mas pinalakas lang ng Antengeros del Negros itong gabay medalyon, kasama ng baliktarang simbolo nilagyan ng 6 na pangkalikasang sangkap at ang pinakaimportanteng nilagay dito ng Antengeros del Negros, yung mutya sa loob. Binasbasan na to ng 6 na antengero at meron pang kasamang orasyon para mas lalong mapangalagaan yung tangan. Kung interesado ka magabayan, check mo yung link sa comment section. Maraming salamat. Hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil sa naganap. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa inyong angkan bugang. At kahit sabihin mong nauunawaan mo ko, hindi yun ganun kadali para sa akin. Hayaan mo kong bumawi sa lahat ng mga kasalanan ko. Muling wika ni Mang Elyong. Muli kong sasabihin sa'yo, Tandang Elyong. Nangyari na ang mga dapat mangyari. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Kung may isang bagay kang dapat gawin, yun ay para sa ikabubuti ng nakararami. Wika ni Bugang. Tinignan ni Mang Elyong si Val, na noon ay nakatayo lang sa sulok at nakikinig sa kanilang usapan. Kung ganon, isang bagay na lang ang kailangan kong gawin. Ngunit kailangan ko ang tulong mula sa iyong kaibigan Bugang. Muling wika ni Mang Elyong habang nakatitig kay Val. Hindi naririnig ng binata ang kanilang usapan dahil malayo ito sa kanila. Magsabi ka, Tandang Elyong. Baka sakaling makatulong ako. Tugon ni Bugang. Nais kong si Balang sumalon ng kakayahan ko sa panggagamot. Ayokong mauwi sa wala ang ilang taon kong pinaghirapan. Gusto kong iwanan ng legasiya ko sa batang yan. At sana, ipagpatuloy niya ang aking henerasyon. Wika ni Mang Elyong. Imposible ang sinasabi niyo. Dahil ipinamana na ni Edgar ang kanyang kaalaman kay Val. Hindi pwedeng magsama ang dalawang kaalaman sa iisang isipan. Alam mo yan, Tandang Elyong. Tugon ni Bugang. Hindi niya kailangang gamitin. Para ba mapreserba lang? Kailangan niya lang pangalagaan upang maipasa sa susunod na karapat-dapat. Hindi ko na magagawa yon. Sa kasalukuyan kong edad, matanda na ako. Sa lalo't madali, mawawala na ako sa mundo. Gusto ko may maiwang legasiya. Muling wika ni Mang Elyong. Susubukan kong kausapin si Val, pero hindi ko maipapangakong papayag siya sa gusto mong mangyari. Wika ni Bugang. Matapos makipag-usap, kagad pinuntahan ni Bugang ang binata. Anong pinag-usapan niyo ni Mang Elyong? Parang seryoso kayo ah. Tanong ni Val. Medyo. Ang sabi ni Mang Elyong, nais niyang ikaw ang magmana o mag-ingat ng mga kaalaman niya sa panggagamot. Matanda na si Mang Elyong at tama ang sinabi niya. Sayang ang lahat ng mga pinaghirapan sa loob ng ilang taon kung mauuwi lamang sa wala. Tugon ni Bugang.
Nanghihinayang ka ba sa kakayahan ni Mang Elyong Bugang? Ang totoo, hindi ko lubos na nasaksiyan ang kakayahan niya. Pero alam ko na meron siyang tinatagong kaalaman at lakas. Wika ni Val. Sa natatandaan ko, kakaiba ang kakayahang taglay ni Mang Elyong. Hindi pa ako nakakakita ng taong may kakayahang magpagaling ng isang engkanto. Wika ni Bugang. Kung ganon, nararapat lang na hindi masayang ang kakayahan niya. Sige Bugang, tatanggapin ko ang kanyang alok. Hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa preparasyon ng kanyang legasiya. Wika ni Val. Matapos kausapin ni Bugang ang binata, kagad na itong nagpaalam. Kung ganon, kayo na lang ang mag-usap ni Mang Elyong tungkol sa bagay na yan. Kailangan kong magpahinga at bumawi ng lakas. Ganon din ang gawin mo. Wika ni Bugang. Wala naman tayong dapat paghandaan, Bugang. Natalo na natin ang kalaban. Ano pa ba ang inaasahan nating darating? Tanong ni Val. Kung ako sa'yo, Val, hindi ako magpapakampante. Nararamdaman kong may paparating na mas matinding panganib. Kaya kailangan mo itong paghandaan. Tugon ni Bugang. Kagad na itong naglaho. Pinuntahan ni Val si Mang Elyong na nooy nakikipag-usap kay Belen. Belen, mawalang galang na ha. Maaari ko bang hiramin sandali si Mang Elyong? May mga bagay lang akong gustong talakayin. Pakiusap ni Val. Walang problema, Val. Sige. Tutulong muna ako sa iba. Tugon ng dalaga. Malamang nasabi na sa'yo ni Bugang ang pakay ko. Pero muli kong sasabihin sa'yo. Nais kong ikaw ang mga laga ng aking mga kaalaman. Yun ay sa kadailanang nakikita ko sa'yo ang katangian ng isang karapat-dapat na tagapangalaga. Wika ni Mang Elyong. Ang totoo, Manong, hindi ko alam kung ano ang kakayahang taglay nyo. Ngunit isang bagay lang ang alam ko. Ginamit nyo ito sa kabutihan at maraming buhay kayong nailigtas. Kaya naisip ko, ayoko masayang ang inyong legasiya. Tinatanggap ko ang alok mo, Mang Elyong. Tugon ni Val. Napangiti ang matanda nang marinig ang sinabi nito. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang nagawa mo. Ito ang isa sa pinakamalaking pangarap ko. Ang manatili ang aking legasiya sa mundong ito. Muling wika ni Mang Elyong. Ilang sandali pa ay nag-aya nang umuwi si Mang Edgar. Tapos na nilang gamutin ang mga taong naapektuhan ng lason. Nagpaalam na din si Baldo dahil may mga bagay pa itong dapat gawin. Maraming salamat sa tulong mo, Baldo. Malaking bagay ang magkaroon ng isang mananandok sa ganitong mga sitwasyon. Bakit hindi mo pala nagawang ipasa ang iyong kakayahan? Tanong ni Mang Edgar. Darating ang panahon at maipapasa ko din ang mga kaalaman ko. Pero sa ngayon hinahanap ko pa ang karapat-dapat. Sige Manong, kailangan makarating ako sa kabilang bayan bago mag-umaga. Wika ni Baldo. Nauunawaan ko. Mag-iingat ka. Muli salamat sa iyong tulong. Hanggang sa susunod na pagkikita. Wika ni Mang Edgar. Matapos ang pag-uusap ay tumuloy na ang pangkat papunta sa tahanan nila Mang Henry. Pagdating sa lugar, nakita ni Val na nakaupo ang matanda sa atangan ng tahanan. Ay salamat sa Diyos at nakabalik kayo ng ligtas. Kumusta naman ang lakad nyo?
Wika ni Mang Henry. Masayang sinalubong si Val. Maayos naman, Manong. Salamat sa mga taong tumulong. Nagawa naming apulahin ng lasong kumalat at napatay ang may kagagawan. Sana lang hindi na maulit pa ang ganong pangyayari. Wika ni Edgar. Pero ang nakakapagtaka, Uncle Edgar, bakit ganong kabilis natalo si Bakar? Tanong ni Val. Huwag mo na masyadong isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga, nagawa nating mailigtas ang mga tao. Tugon ni Mang Edgar. Hindi ko lang maiwasang magtaka, Uncle. Dahil ayon sa sinabi ni Bugang, malakas na nilalang si Bakar. Dahil nagawa nitong makuha ang bertud ng mga namatay niyang kalahi. Alam natin kung ano ang kakayahan ng angka ni Bugang. Hindi ako makapaniwalang ganong kabilis nating natalo ang malakas na kalaban. Wika ni Val. Ngayon ko lang din napagtanto. Marahil tama ka, Bal. May mali sa mga nangyayari at mukhang kailangan nating paghandaan. Tugon ni Mang Edgar. Muling binalikan ng binata ang pangyayari. Napagtantong may kasamang nilalang si Bakar. Sa gitna ng labanan bago matalo si Bakar, meron siyang kasamang malaking ahas eh. Mabilis na tumakas nung magsimula kaming maglaban. Wika ni Val. Hindi kaya huwad ang nakalaban mo? Maaring balat kayo ang ahas na yon ng totoong Bakar. Nang mapagtanto niya na wala siyang laban, pinili nitong tumakas. Tugon ni Mang Edgar. Siguro malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Kung nagawa natin siyang patakbuhin, malaking kahihiyan yun para sa kanya. At siguradong hahanap siya ng paraan para makaganti sa atin. Muling wika ni Val. Ngunit inawat ni Mang Henry ang kanilang usapan. Tama na muna ang pag-uusap ng ganyan, Edgar. Kailangan nyo magpahinga. At ikaw, Bal, ihatid mo na si Aling Sima at Belen pa uwi. Mag-uumaga na. Wika ng matanda. Kagad namang pinunta ni Val ang dalaga na kasalukuyang nakikipag-usap kay Aling Sima. Tapos na ba kayo mag-usap ni Mang Edgar? Tanong ni Belen. Oo, Belen. At kung handa na kayo, tara na. Ihahatid ko na kayo ni Lola Sima. Wika ni Val. Kaya na naming umuwi ni Belen. Mas makakabuting magpahinga ka din. Alam kong kakailanganin mong bumawi ng lakas. Pag-uusap ng tatlo. Nagpresenta na din si Mang Elyong na ihatid ang dalawa. Dahil hindi naman kalayuan sa tahanan ng mga ito ang lugar na kanyang pinaglalagyan. Matapos magpaalam nila Aling Sima, kagad ang naiga si Val. Ngunit kahit anong gawin ito ay hindi makatulog ang binata. Patuloy niyang iniisip ang mga pangyayari, kung ano ang posibleng kalabasan kung sakaling tama ang kanyang hinala at muling magpakita si Bakar. Hindi na malaya ni Val na papasikat na ang araw. Nagulat na lang ito nang tumilaok ang manok. Bumangon ng binata upang magkape. Nakita nito si Diosdado sa kusina. O mabuti naman at nagising ka na, Bal. Tamang-tama. Nakapagpakulo na ako ng tubig. Naikwento na sa akin ni Tio Edgar ang nangyari. Ibang klase daw ang ipinakita mo sa laban kagabi. Wika ni Diosdado. Wala po yun, Uncle. Ginawa ko lang po kung anong dapat gawin. Kumusta naman kayo ni Lolo ng mga panahong nasa bayan kami? Tanong ni Val. Maayos naman. Kaso lang hindi mapakali si tatay.
Dahil naroon kayong dalawa ni Tio Edgar sa bayan at nakikipaglaban. Wika ni Diosdado. Masyadong nag-aalala si Lolo. Pero naiintindihan ko naman siya. Pakisabi sa kanya, Uncle Deo, wala siyang dapat ipag-alala. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko eh. Wika ni Val. Hayaan mo, ako nang bahala sa kanya. Huwag mo nang isipin si tatay. Ituon mo ang isipan mo sa mga kailangang gawin. May malaking misyon kang dapat tapusin at naniniwala akong magagampanan mo ito ng maayos. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Magtiwala ka sa iyong gabay. Tugon ni Diosdado. Maya-maya pa tinawag ni Mang Edgar si Val. Dali-dali namang lumabas ang binata at nanlaki ang mga mata. Nang makita ang napakalaking pinanghunasan ng ahas sa kanilang bakuran. Halos isang talampakan ang lapad nito. Hindi bababa sa 30 talampakan ang haba. Mukhang tama ang sinabi mo, Val. Hindi pa nga tapos ang laban. Ipaalam mo ito kay Tandang Ilyong. At siguro, kakailanganin natin muli ang tulong ng mga mambabarang. Wika ni Edgar. Dali-dali namang pinuntahan ng binata si Mang Ilyong. Nasabi nito ang kanyang kinaroroonan dahil na din sa mga nagbabantang panganib. O Val, mabuti naman at napadalaw ka. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Wika ni Mang Ilyong na noon ay naghahabi ng maliit na bayong mula sa dahon ng pandan. Kaninang umaga paggising namin, may malaking pinaghunasan ng ahas sa bakuran. Kaya inutusan ako ni Uncle Edgar na puntahan ka. Hindi pa tapos ang laban, Manong. Kakailanganin pa namin ng tulong. Wika ni Val. Sinasabi ko na nga ba? Alam kong hindi pa tuluyang napatay si Bakar. Ang pagpapakita ng malaking pinagunasan ng ahas, ito ay tanda ng paghamon. Hindi hihinto si Bakar hanggat hindi kanya natatalo. Isa pa, lumalabas na ang totoong kakayahan ni Bugang. Paniguradong naglalaway na ang kalaban na makuha ang kapangyarihan ng gabay mo. Wika ni Mang Ilyong. Hindi ko po yun hahayaang mangyari, Manong. At sa susunod na paghaharap namin, sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas pa. Sige na po, Manong, mauuna na ako. Kailangan ko pang puntahan si Belen. Wika ni Val. Akmang aalis na sana ito nang bigla itong pigilan ng matanda. Sandali lang, Val. Gusto ko lang sabihin na mag-ingat ka. At ito, para sa iyo ang mga ito. Wika ni Mang Ilyong. Sabay abot ng bagay na nakabalot sa itim na tela. Ano naman po ang mga ito, Manong? Tanong ni Val. Regalo ko para sa iyo. At naway gamitin mo para sa kabutihan. Lagi mong isaalang-alang ang kapakanan ng nakararami. Alam kong hindi ka makasarili. Kaya nararapat lang na ikaw ang mangalaga ng mga yan. O siya, tumuloy ka na. Siguradong mahalaga ang pakay mo kila Aling Sima. Wika ni Mang Ilyong. Kagad na nitong itinaboy palayo si Val para hindi na ito makapagsalita pa. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, yun na pala ang huling beses na makikita at makakausap ang matanda. Pagdating sa tahanan ni Aling Sima, kagad nitong nakita si Belen na nag-aayos ng mga sinibak na kahoy. O Val, ang aga mo naman atang manligaw. Wika ni Belen. Natahimik ang binata dahil sa sinabi nito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala, binibiro lang kita.
Anong may tutulong ko sa'yo? Tugon ng dalaga. Isang malaking pinaghunasan ng ahas ang nakita namin sa bakuran nitong umaga. At ayon kay Mang Ilyong, pagpapayag daw ito ni Bakar ng hamon sa isang labanan. Pero alam kong may mas malaking binabalak ang isang to. Hindi ko lang matukoy kung ano, pero masama ang kutob ko. Wika ni Val. Nakatitig lang sa kanya ang dalaga habang nakikinig. Unti-unting nakaramdam ng pagkailangang binata hanggang sa tila nabulol na ito. Kalma lang, Val. Alam mo masyado kang seryoso eh. Ikaw din, mabilis kang tatanda niyan. Wika ni Belen. Inaya niya itong maupo sa maliit na beranda ng kanilang tahanan. Natanaw ni Val si Aling Sima. Nakaupo ito sa sala habang nakatitig sa kawalan. Madalas bang ganyan si Lola Sima, Belen? Tanong ni Val. Anong ibig mong sabihin? Kagad tinignan ni Belen ang matanda. Muling ibinaling ang atensyon kay Val. Hindi, Val. Nagkakaganyan lang si Lola Sima kapag may nakikita siyang pangitain o hindi kaya naman may nararamdamang panganib. Sa pagkakataong ito, pwede natin siyang kausapin pero kailangan mong tandaan ang lahat ng lalabas sa kanyang bibig dahil hindi niya na maaalala yon pagkatapos. Wika ng dalaga. Dali-daling tumayo ang dalawa at nilapitan ang matanda. Saktong pagdating ni Belen at Val, bigla nitong hinawakan ng kamay ng dalawa. Magandang kapalaran ang nag-iintay sa inyong dalawa. Isang angkan ng makapangyarihang gabayang si Sibol mula sa isang manggagamot. Bugaytang mambabarang. Isang henerasyong magtataguyod ng kaayusan at magpapanatili ng balanse ng dalawang dimensyon. Ngunit pakatatandaan, hindi magiging madali ang daan patungo sa pagtupad ng propesiya. Ilang araw mula ngayon, magaganap ang isang labanan sa pagitan ng dalawang nilalang mula sa kabilang dimensyon na siyang magtatakda ng inyong kapalaran. Huwag itong panlabanan. Tanggapin ang kung anuman ang kakalabasan. Wika ng matanda. Kagad itong bumitaw sa pagkakahawak at tuluyang nawalan ng malay. Nakatulog na ito ng mahimbing. Nakuha mo ba? Nakuha mo lahat ng sinabi ni Lola? Tanong ni Belen. Oo. Isang labanan ang magaganap ilang araw mula ngayon. Ito na nga siguro ang sinasabi ni Mang Ilyong, pati na rin ni Uncle Edgar. Wika ni Val. Masyadong nakatuon yung isip mo sa laban. Hindi mo ba narinig yung ibang sinabi ni Lola? Tanong ni Belen. Alin ba dun? Yung isang angkan ng magmumula sa isang manggagamot at mambabarang. Nakuha ko lahat yun. Pasensya na kung nakatuon ang isipan ko sa labanan. Yun dapat ang paghandaan, Belen. Maraming buhay ang nakasalalay dito. Isang maliit na pagkakamali lang, paniguradong mababago ng tuluyan ng lahat. Wika ni Val. Tama ka. Kailangan ngang paghandaan ng laban dahil yun ang magtatakda ng lahat. Siguro nga, masyado ko lang pinapalalim ang ibig sabihin ng pangitain ni Lola. Pag-uusap ng dalawa. Napansin ni Val na tila biglang nag-iba ang timpla ni Belen. Hoy Belen, may problema ba? Tanong ni Val. Tinignan nito ng masama ng dalaga. Mariing nagsalita. Wala, Val. Walang problema. Ako na lang ang magsasabi kay Lola mamaya. Sabihin mo kay Mang Edgar, handa kaming tumulong. Sige na, umalis ka na. Napakamanhid mo. Tugon ng dalaga. May kung anong nararamdaman ng binata
Ngunit hindi niya ito matukoy. O sige. Kung ganun, tutuloy na ako ha. Ingat kayo. Wika ng binata at habang nasa daan, pilit itong iniisip kung ano ang nangyari kay Belen. Hindi mawaglit sa isip ni Val ang biglaang pagbabago ng reaksyon ng mukha ng dalaga. Pagdating sa tahanan, kaagad nitong ipinarating kay Mang Edgar ang sinabi ni Mang Elyong at Belen. Matapos ay tumuloy na ito sa likod ng tahanan upang kausapin naman ng Chewin na noon ay abala sa pagpapakain ng alagang baboy. Uncle, may tatanong lang po ako sa inyo ah. Normal ba sa mga babae yung biglang nagbabago yung modo? Napalingon si Diosdado sa pamangkin. Depende sa sitwasyon. Bakit mo naman naitanong? Tanong ni Diosdado. Wala naman. Si Belen kasi habang nag-uusap kami kanina, nagkaroon ng pangitain si Lola Sima tungkol daw sa isang manggagamot. Pati isang mambabarang na magkakanak. Ewan basta parang ganun tapos sinabi din ni Lola na may laban ang mangyayari ilang araw mula ngayon. Sinabi ko lang naman kay Belen na kailangan namin pagandaan yung labanan. Tapos biglang naging seryoso. Mukhang nagalit pa yata. Pagpapaliwanag ni Val. Tumawa ng malakas si Diosdado. Inakbayan ang binata. Matanong nga kita. Hindi mo ba talaga alam kung anong pinapaiwatig ng sinabi ni Lola Sima? Tanong ni Diosdado. Alin dun? Yung tungkol sa labang magaganap. Siyempre naiintindihan ko. Kaya kailangan maganda para dun. Diba? Tugon ni Val. Muli na namang tumawa ng malakas si Diosdado habang sinasapo ang noo. Yun lang ba ang narinig mong sinabi ng matanda? Muling tanong ni Diosdado. Meron pa nga, Uncle, tungkol sa henerasyong nagmumula sa isang manggagamot at isang mambabarang. Pero teka, yun ba yung dahilan kung bakit nag-iba ang timpla ni Belen? Tanong ni Val. Hinampas si Diosdado ang balikat nito. Hindi ko alam kung manhid ka o talagang hindi mo naiintindihan. Walang halaga para kay Belen ang mangyayaring labanan. Mas nakatuon ang pansin niya sa sinabi ni Lola Sima tungkol sa henerasyon na magmumula sa inyong dalawa. Tugon ni Diosdado. Ha? Henerasyong magmumula sa amin. Hindi naman ako manggagamot. Baka ibang tinutukoy ni Lola Sima? Tanong ni Val. Ay Val, makinig ka. Nang mga oras na yon, kayong dalawa lang ang kausap ni Lola Sima. Sa tingin mo may iba siyang tinutukoy? Sa ngayon hindi ka pa manggagamot. Inilatag lang nung matanda ang magiging kapalaran mo. Alam mo kung ako sa'yo, bumalik ka na dun eh. Bago pa tuluyang lumala ang tampo ni Belen. Tugon ni Diosdado. Saka pa lamang unti-unting naglinaw ang lahat para sa binata. Mas pinagtuunan ng pansin ni Belen ang propesiya ni Lola Sima tungkol sa kanilang dalawa. Dali-daling binalikan ni Val ang dalaga. Nakita itong nagsisibak ng kahoy. Hindi nito napansin si Val. Dinig na dinig ng binata ang mga sinasabi nito habang galit na hinahataw ng palakol ang malaking putol na kahoy. Napakamanhid mo talaga. Kahit kailan, wala kang ibang inisip kundi yung laban, pagpapalakas at kung paanong manalo. Dapat sa'yo sinisibak eh. Wika ng dalaga, sabay hataw ng palakol. Nahati sa gitna ang malaking putol na kahoy.
maging ang sangkalan na pinagpapatungan nito. Bagyang kinabahan ng binata kay Belen, lalo pa nang bigla itong mapalingon. Tinignan siya ng masama. Belen, pwede ka bang makausap? Ano bang kailangan mo? Bakit nandito ka? Ano? Wala naman, pero... Wala naman pala eh. Bakit ka pa nagpunta dito? Huminga ng malalim ang binata. Marahang lumapit sa dalaga. Pwede ba? Ibaba mo yung hawak mo. Natatakot ako sa'yo eh. Wika ni Val. Bagaman kinakabahan sa maaaring mangyari, naglakas loob itong hawakan ang kamay ni Belen na may hawak namang palakol. Biglang nanlaki ang mata ng dalaga. Unti-unting binitawan ang hawak nito dahilan para tamaan sa paa si Val. Ay, aray ko. Bakit mo naman binitawan? Ay, tuloy tinamaan ako sa kuko. Mukhang namatay pa yata yung kuko ko. Wika ni Val. Naku, pasensya ka na, Val. Hindi ko sinasadya. Ay, tara dun sa beranda. Gamutin natin. Tugon ni Belen. Hindi, ayos lang. Kaya ko naman tiisin yung sakit nito eh. Pero ang hindi ko kayang dalin ay ang katotohanang naging manhid ako sa nararamdaman mo. Hayaan mo, Belen. Sa oras na matapos ko ang misyon, ang tungkol naman sa atin ang aatupagin ko. Kailangan ko munang linisin ang daan at alisin ang lahat ng magiging balakid para sa ating hinaharap. Yun ay kung papayag kang tuparin ang propesiya ni Lola Sima kasama ako. Wika ni Val. Alam mo, Val, hindi ko alam kung sinusubukan mo bang maging malambing o nagpapakaewan ka lang. Alam kong kailangan nating linisin ang daanan. Yun nga yung sinabi sa propesiya eh. Ang tanong ko sa'yo, handa ka bang mabuhay kasama ang isang mambabarang? Napangiti si Val. Hinawakan sa pisngi si Belen. Kung yon ang nakatadhana para sa akin, Belen, sino ba ako para tumanggi? Masyadong naaliw ang dalawa sa pag-uusap. Hindi na malaya ng binata ang oras. Papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon. Laking gulat ng dalawa dahil bigla na lang napasigaw si Aling Sima. Mabilis na pumasok sa tahanan sila Belen at doon ay tumambad ang napakaraming ahas. Nagkalat ito sa sahig. Si Bakar. Si Bakar ang may gawa nito, sigurado ko. Wika ni Val. Walang duda. Hindi pa tapos ang laban yung dalawa. Kilala ko ang mga kagaya ni Bakar. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang kanilang gusto. Wika ni Aling Sima. May paraan po ba para matunton ang kinaroroonan ng taong ahas na yan? Tanong ni Val. Hindi siya ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kusang magpapakita ang nilalang pagdating ng tamang oras. May malaki kayong suliranin ang pagpapakita ng makamandag na ahas na ito. Nangangahulugan ng kapamakan sa mga tao. Wika ni Aling Sima. Kailangan malaman ni Uncle Edgar ang nangyari, Belen. Maiwan ko muna kayo. Wika ni Val. Huwag mo kaming alalahanin, Val. Kaya kong pangalagaan si Lola Sima. Mag-iingat ka. Matapos mag-usap, dali-daling umuwi ang binata at saktong pagdating nito, palabas naman ng tahanan si Diosdado. Mabuti naman at nandito ka. Susunduin na sana kita eh. Wika ni Diosdado. Bakit, Uncle Deo? Anong nangyari? Tanong ni Val.
May pumuntang tao dito mula naman sa kabilang bayan. May mga nilalang daw na sumalakay sa kanila at pinagpapapatay ang ilan sa mga tao. Naroon na ngayon ang militar at sinusubukang pigilan ng mga nilalang. Tugon ni Diosdado. Kung naroon ang mga militar, paniguradong nasa panganib sila. Maaaring mga kauri ni Bakar ang sumalakay. Kailangan nila ng tulong, Uncle. Biglang naalala ng dalawa si Mang Henry, kaya dali-dali silang pumasok ng tahanan upang magpaalam. Naroon din si Mang Edgar ng mga oras na yun. Hindi tayo pwedeng sumalakay ng basta-basta. Lalo pat kulang tayo sa bilang. Hindi natin alam kung gaano sila karami. Wika ni Mang Edgar. Sa palagay ko, kakayanin na namin ni Bugang ang kanilang puwersa. Magpaiwan na lang po kayo, Uncle. Kami na ang bahala. Tugon ni Val. Hindi na ito pinigilan ni Mang Edgar dahil alam niyang isa sa mga tungkulin ni Val ang pangalagaan ang kaligtasan ng mga tao. Dali-daling pumasok sa silid ang binata para kunin ang ilang kagamitan. Nang mapansin nito ang bagay na mula kay Mang Elyong. Sa hindi malamang dahilan, naupo ang binata sa kama at binuksan ang nakabalot na tela. Tumambad kay Val ang maliit na kahon. Binuksan ito ng binata at nanlaki ang mga mata. Dahil ang laman ng maliit na kahon, gininto ang peraso na tila nagmula sa baon ng pagong. Habang hawak ito ni Val, bigla namang nagpakita si Bugang. Mukhang mapapasabak tayo sa laban, Val. Handa ka na ba? Wika ni Bugang. Tamang-tama ang pagdating mo, Bugang. Kailangan ng mga taga-kabilang bayan ng tulong natin. Sinalakay sila ng mga hindi kilalang nilalang. Naroon na ang militar. Ang ibig sabihin lang, naroon din si tatay. Wika ni Val. Kung ganon, hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. Halika na, kaibigan. Wika ni Bugang at kaagad nang lumakad ang dalawa. Dinala ng binata ang kaperasong bao mula kay Mang Elyong. Ngunit wala itong kaalam-alam kung ano ang lakas na taglay ng gamit na yon. Mabilis na tumakbo ang binata papunta sa kabilang bayan at dahil may kalayuan ito, natagalan bago siya makarating. Mula sa malayo ay tanaw ni Val ang mga nagbabagang bala ng baril. Mula ito sa militar na tila may pinupunterya sa iisang lugar. Siguradong kanina pa nagsimula ang laban, Bugang. At sana nailikas ng maayos sa mga tao. Wika ni Val. Magtiwala na lang tayo na yun ang ginawa ng mga sundalo. Nang sa ganon, walang magiging sagabal sa ating gagawing laban. Matapos ang usap, dali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa pinangyayarihan ng labanan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang dako kung saan nagtipon ang mga militar. Habang dinidepensahan ang natitirang bahagi ng bayan, halos kalahati nito ay nagmistulang dinaanan ng buhawi. Ang ilang kabayan natupok na ng apoy at ang ilan naman ay nawasak dahil sa ataking ginawa ng mga militar. Mukhang nahuli na tayo. Unti-unti nang lumilit ang sakop na pinoprotekta ng mga sundalo, Bugang. Marami nang sugatan sa kanila. Delikado kung magtatagal pa ang ganitong kalagayan. Ilang sandali pa ay nakita ng binata ang mga kalabang inaatake ng mga sundalo. Kung titignan sa malayuan,
Mukhang pangkaraniwang tao lang ang mga ito. Ngunit nang tuluyang makalapit ang mga kalaban, saka pa lamang naaninag ni Val ang kanilang mga anyo. Nakatayo sa harap ng mga kagamitang pandigma ang mga ito. Kulay berde ang balat at mga mata. Tila kagaya ng sa ahas. Lumalabas din sa kanilang bibig ang dila. Mga reptilian, maganda ka, Bugang! Wika ng binata sabay sugod. Nang malapit na ang dalawa sa kinaroroonan ng kalaban, saka naman nagpaulan ng bala ang mga militar. Hindi naman alintana ni Val ang mga ito dahil na din sa lakas ng proteksyong dulot ni Bugang. Kasabay ng pagtama ng mga bomba mula sa mga sundalo ay ang pagtama naman ng kamao ni Val sa isa sa mga kalaban. Tumilapon nito ng malayo na labis namang ikinagulat ng dalawa pa nitong kasama. Maging ang mga militar ay nagulat sa pangyayari. Hanggang dyan lang kayo. Huwag nyo nang subukang umabante pa kung ayaw nyong mapahamak. Wika ni Val sa mga kalaban. At sino ka naman sa palagay mo para pigilan kami? Isa ka lang. Hindi na naituloy ng nilalang ang sasabihin dahil bigla na lang lumitaw si Bugang sa kanyang harapan. Hinambalos ito ng hawak na pamalo. Ikaw ang wala sa katayuang manggulo sa mundong ito, Efraim. At dahil sa ginawa nyo, sisiguraduhin kong hindi na kayo mabubuhay. Wika ni Bugang. Kilala mo ang nilalang na yan? Tanong ni Val. Siya si Efraim, tauhan ni Bakar, isang reptilian. Kung ganon, kailangan nilang mawala. Pero bago yun, gusto ko muna silang paglaruan eh. Hindi ko masyadong nasubukan ang lakas na nanggagaling kay Uncle Edgar. Gusto kong malaman kung ano ang kaya kong gawin, Bugang. Wika ni Val. Mariin namang tumutol si Bugang. Ipinagkaloob sa iyo ang kakayahan na yan. Hindi para gamitin sa walang kwentang bagay at ipagmayabang sa iba. Ipinagkaloob ni Edgar ang kanyang kalaman bilang tanda na malaki ang tiwala niyang gagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Hindi sa ganitong paraan. Oo, nahaharap tayo sa mga kalaban. Ngunit hindi yon sapat na dahilan para gamitin silang subukan. Pairalin mo ang respeto sa kanila, Val. Wika ni Bugang. Masyado mo namang sineseryoso yung sinasabi ko eh. Pero hindi ko maunawaan. Bakit mo kailangang irespeto mga nilalang na halos umubos sa isang bayan? Wika ni Val. Hindi na ito nakapagpigil. Sinugod nito ang mga reptilian. Kaagad siyang sinalubong ng mga ito. Sunod-sunod na atake ang tinanggap ng binata at nang lingunin nito si Bugang. Nakatayo lang ang gabay habang pinapanood siyang mag-isang makipaglaban. Bugang, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo ko tulungan dito? Wika ni Val. Sinabi ko na sa'yo, Val. Hindi ako tutulong kapag nakikita kong hindi maganda ang intensyon. Binalaan na kita na maaari itong mangyari. Kaya hanggat may panahon ka pa, itigil mo na ang ginagawa mo. Wika ni Bugang.